Thank you, Mr. President. Ako po may tanong din. Pinanood namin yung mga footages mo nung you were President-elect tapos naging Presidente. Meron kayong sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang may encouragement na patayin ang mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng lalo na kung nalagay sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So, ito lang po yung tanong ko. So, when you were President, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng sinabi mo at na-confuse na sila sa... Kasi paliko-liko po yung mga pronouncements po ninyo, Mr. President. When you were President, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi. Kasi matagal akong instructor ng pulis eh. Dumadaan ito sa psychiatric. Gagastos pa ako ng... When I was also President, may funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito at saka alam mo, Senator, pag kayo mga ganun, mga heinous crime, mga patayan dito, ang presidente o mayor hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Putang ina ninyo. Kasi pag hindi, hindi ako na nagyayabang. Look at my city. I would like to, we travel back. Ano ang syudad ng Davao noon? Nung hindi pa ako mayor. Nandyan yung komunista, nandyan yung mga hot-upper, nandyan lahat. Abusado na pulis, abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, yan siya, mga nandyan naman na noon. Sabi ko sa mga pulis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo dyan, detse kayo. Kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na nag-kidnap, sumali sa hold-up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan sila. Puro general yan. Protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan, puro naging chief of police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, putang ina, yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko. Dumaan ng kaso yan. Pero yung mga pulis na gago,
I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the police generals present this afternoon. Narinig niyo yung sinabi ni Presidente? Generals Danao and Coy, do you confirm what the President said? Na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang pinapatay daw niya. So do you confirm such a statement? Alam nila yan. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro sir yung pinapatay. Sige, tell us. As far as I know, sir, wala man pinatay po si Mayor talaga. What do you do? What do you do to the policemen involved in crime? Policeman is involved in crime, sir. That is the scenario. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganon uli, sir. So, binaril na ng binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So, in short, sir, pinatay namin. Ganon lang, sir. Anong circumstances? Meaning, pinatay ninyo, paano? Sir, lumaban, sir, Pulis, may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung misis niya, kami pa. Napatay niyo sa bahay niya? Yes, sir. Inoperate namin talaga, sir. Yes, sir. Inoperate namin, sir. Nakalimutan ko lang yung apelyido. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Anong month po? I am familiar with the... Sige, sir. Can you supply the details, Mr. President? Yes, lumaban, sir. Yung petsa, so that yung mga gusto mag-research further sa insidente, anong petsa, anong pangalan ng tao? And I cannot, it would be impossible to remember that. I have to go back home and... General Danao, month and year? Para lang because this happened in Davao City, pero anong month and year? Para... Yes, sir. Hindi ko lang, sir, maalala yung pero I was the city director, sir, Pero that was from... Kasi I was assigned, sir, from 2012 up to 16 yata? Or basta almost 3 years yun, sir, Thank you. So, walang ginawa yun, sir, kundi magsumbong sa station. And, actually, pinatawag ko, sir, yung police, Yun yung pinagtataka ko, sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin, sir, kung sinong congressman yung nilapitan niya. Sige po. And, nakabalik, sir, sa serbisyo. So, yun ang nakakasakit, sir, sa atin. Dahil, discharge ka na nga for illegal drugs, and yet, nakabalik ka uli. Pagbalik mo, the same trabaho, illegal drugs pa rin. So what will we do dun, sir? Alam nga naman na misis mo, binabaril mo, buntis, binabatil indok mo, di lalo na sa ibang tao. Thank you, General Cuy. Any reaction to what the President said? Sir, when I was the city director then in 2005, I cannot remember any incident of a member of the Davao City Police na involved in illegal activities. But yung policy na yun po ni Mayor noon was well known to the public, more so to the members of the police force. Senator. Go ahead, sir. Sa lahat ng puro nagdaan ng Davao to, pinakamabait yan si Kuy. Hindi makapatay ng lamok yan. Yung iba dyan, Danao, patay ka dyan. Alam mo, ang trabaho nitong mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, nagmumuntot na, buhay ng
nila. Ngayon, mamili tayo. Ako, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi isalvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampag, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung magpatay ng tao na bigyan mo ng baril, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Ayan si katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, o lalo na kayo mga pulis, na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito, na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila, dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ko nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na ko ng tao, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nung tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mayor siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam mo nangyari? Inoperitan yung pulis na yon. Tauhan ko yun dati. Inoperitan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok. Ang masakit pa nga, Mr. Chair, yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng pulis yung SWAT na nag-assault, Sir, anong magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin. Pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko namatay na kumari ko? Kumari ko pa yun. Ang hirap i-explain, sir. Patayin yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling ang bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni President Duterte, as a matter of policy, na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga na gumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, ang mahirap kasi, pagka kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal, pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Sabi niya, pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi ng papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety basic recruit course na tinuruan ka ng police operational procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos isalvage mo yung tao? Walang pulis na gano'n. May pinag-aralan ng pulis eh.
Nga pinag-aralan yan. Kahit nasabihin pa ni Presidente na, barilin mo diretso ha, barilin mo diretso. Hindi, susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at anong hindi. Kaya, palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga ano pa yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Magaling yan siya sa, magaling yan siya sa saywar eh. Magaling siya sa pang-iintriga hanggang yung mga kriminal mismo magbabarilan. Sila-sila na lang mismo. At yun na. Yun ang ginawa niyang double death squad, yung mga kriminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo. At wala ng trabaho yung pulis. Kayo na mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame? Time period nung anong month, anong year? Nakalimutan sige ko. pa, para lang sige lang, mag-research lang tayo. Ipagpaparesearch na ako kung anong year yun. Paparesearch ko. Mr. President, one last question from me. I don't know yung mga colleagues ko, meron pa. Meron pong footages kasi na, katulad nung sinabi ko kanina, yung sabi mo kung pwede kayo ma-misinterpret na ini-encourage nyo patayin pero dinudugtungan nyo ng kung manlaban, ganun. Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na durugista, 2 million, second echelon, 1 million, ordinaryo, 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi nyo po? Kahit na doon sa pwede nyo sabihin na pasok sa inyong sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Istorya lang yun, sir. Kung pulis ka, hindi, ito na, Danao. Kung may pinatay siya tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward? Mumarahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ulit ito? Kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka pa ng patay. Yan ang trabaho mo. Kaya binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabutan kita. Mr. Chair, just to add to the statement Go ahead. of President Duterte. Yung sinasabi-sabi niya na pera, amount na ganito, ang may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya, 1 million o iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Parang kung saan napunta ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar, lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas, hanggat dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Odicta, saan nagpunta? Pumunta dito sa Manila. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pangtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin ang President Duterte kung binigay ba niya yun kung may namatay. Hindi, kasi, pero ang alam ko, pantakot lang niya yun. Kaya naglayasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Andyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, kanilang negosyo. Kaya, hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi, magbigay ako bounty, ikaw yung kriminal. Criminal A, 50,000.
sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Kung sabihin mo lang 50,000 doon sa, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nagkaputukan kayo, sinasabi ko sa ayas at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa o mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila na puro ng dumaan ng chief of police yan. Alam nila yan. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan sila lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, nandiyan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pangkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pagpabay kaso, ako ang nagbibail bond. Pero kung abusado at kriminal, alam nila, napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo bulahan. Hindi ako matapang. Takot rin ako mamatay. Pero may paraan ako. Thank you, Mr. President. Okay. So, we appreciate your attendance. No? Nag-overtime na po tayo, sir. Pasensya na po, hindi natin kaya hanggang 4 a.m. Okay lang, sir. Okay, kasi. And then, so, to the other resource persons or witnesses na hindi po natanong man lang, including Muking. Muking Isir, taas mo kami mo Muking kasi marami sasabi baka hindi ka mag-appear. But thank you for, so pasensya na po kayo, no? We ran out of time for our first hearing. Automatic, na lang. Senator, bigyan mo ko konting panahon, sandali. Kasi ito Sir, si Muking, yes, sir. tigabigay ng pera. Alam mo, ang pulis, sir, at alam mo yan, ikaw mismo alam mo yan. Yang pulis, walang pera yan pang operasyon. Magtanong ka dito ng istasyon. Sweldo lang yan sila, may equipment sila, ganon, may police car. Putang ina, walang gasolina yan. Maniwala ka. Magtanong ka ngayon, baski ikaw sa probinsya, utosan mo, sir, walang panggasolina. Ewan ko, I'm not trying to cast aspersion doon sa taas. Pero yung mga gasolina, wala yan.
Kung hindi mo bigyan, o ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan, oh, buhay yan. Bigay ako sa kanila, 50 mil. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal law, criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Kaya wag mong lapitan doon na ganurid mo. Hindi yung diretso-diretso. Lalo yung mga hold-upper, papatay talaga yan. Mindanao. So thank you, Mr. President. In the course of the hearings, doon nga natin i-establish bakit nga walang pang-operation ang police. So yun ang ating, tatanungin talaga. ngayon natin yan. Pero we have run out of time for our hearing this. Kanino kay Presidente? Until now, sir. Okay. Until now. Can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearing. Mr. Thank you for attending. Thank you, sir. Thank you na, sir. Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan niyo po rito, gusto na po kayong ipa-relax po, Mr. President. Ito na kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito. And I can talk publicly. Alam naman lahat ng mayors yan. Kulang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May pag-utos, walang gasolina, walang pang-follow up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's majority of the members of this committee, Senator Robinson Padilla, Senator Bongo, Yes, I yours understand. truly, I and understand. Even Senator Villanueva, would like to excuse the President Yes, okay. from We this hearing. suspend so that the President can Ayaw ko kasi there are so many questions that would be left unanswered. we suspend our hearing. So, we thank the remaining resource persons or witnesses. So, whose turn? Senator? Mr. Chairman, just a quick manifestation. Sige, go ahead, Senator Bato. May I move that Colonel Grijaldo be recommended to the Mother Committee to be under witness protection program because he might be very vulnerable to counter attacks from this congressman na sinabi niya. So baka pwede lang, Mr. Chairman. Sige, we will have to study well the situation of Colonel Grijaldo. So we will refer it. We'll communicate with the Mother Committee. Active service pa po kayo, right, sir? Yes, sir. How many more years? I still have 4 years, sir. Okay, sige. Pag-isipan natin yan how an active police officer will be under WPP. But siguro you're not after the physical protection, but you're after some benefits, other benefits like immunity from so. Okay, I understand. Because I think the committee can grant that Yes, I understand. immunity. Okay, we will- Immunity clause. Pwede, Comsec, can you help us bring this to the attention of the Blue Ribbon chairperson? The COMSEC is nodding Yes, his they will head, bring Mr. it to the Chairman. attention of the chairperson.